bansa, who caused the problem? Sino ang pwede natin sisihin? Is it President? Is it the Vice President? Is it the Senate President? The Justice? Is it media? Is it the voters who voted for these people? Sino may kasalanan? And number two, and my last question, marami tayong problema, ano ang solusyon? What is the solution? And who can solve our problem? Okay, on that note, I would like to invite the two, please give your comments. Thank you. Ayan. Ang scripture kasi, ang Bible, hindi naman advance na sa loob. Like ito, Proverbs 14 to 34, sabi, righteousness exalts a nation, but sin condemns any people. Ibig sabihin, ang unang-unang tanong mo, Brother God, sino may kasalanan? Hindi nga may kasalanan ay lahat. Kasi inalaw natin. Whether inalaw natin ang sino man mamuno, tayo ang bumoto, or inalaw natin na tayo ay masuhulan. Naging parang norm ang suhod sa bansa natin. Mag-trace natin ito, probably mga 300 taon na lahat nasusuhulan. And so sabi ng Biblia, mula sa karunungan, galing kay Solomon, siya hari, magaling na politician. Ang sabi niya, kung gusto mo itayo ang bansa, itayo mo siya sa righteousness. So kung iaalaw natin ang kasinungalingan, mga SOPs na punong-puno ng bribe, kaya dito yung sinasabi niya ganun, yung mismo bribe na yun at SOPs na yun, i-condemn niya yung tao. Natanong, anong bansa ang may tatayo mo sa condemnation na galing sa unrighteousness? Hindi tayo makakabata. So kung sinasabi ko, tayo yung lahat. Kaya nga sinasabi natin, baka pwede, katulad sa kay Josiah, si Josiah, pinuunahan niya ang national repentance. Ang hari ng Nineveh, sa maganda ni Jonah, narinig ang kanyang preaching, nung nakarating sa trono, di ba, Alexandria, yan ang Nineveh ang capital ng Assyrian Empire. At ang Assyrian Empire ay pinaka-cruel na tao na nambuli sa bansa. Yung hari mismo, ang nanguna din, na dali ang kanyang bansa sa repentance, ang kay Yahweh. Sinama na kanya pati yung mga hayop eh. And what happened? Na-preserve ang Nineveh for the next 50 years. So meron masagot ang Bible. Si Josiah may sagot. Pinabasa sa kanya ang Bible na nawawala for 80 years. And after puno, umiyak siya. Inumpisa niya. Hindi ito kailangan ng maraming hindi ito kailangan ng stage, maraming par 64, gagawin sa luneta. Hindi, umpisahan. Pwede na Malacanang. Tapos, simultaneous na lumalapit ang lahat ng mga leaders, religious leaders. Magugulat ka, mag-umpisa tayo sa pagbalik at pag-amin ng unrighteousness. At ang pinatanging paraan para makabalik dito is lagi repentance. Nag-uumpisa ang Bible lagi sa repentance. Kasi ang repentance ang nagre-restore ng pamilya, ng individual at ng bansa. Pero may isang kamakot. Okay. So, blaming game at this point is useless. No? Noong pa yan, walang nangyari dyan sa sisihan. Tandaan natin, nung sumuway si Adan sa Diyos, sinabi ng Diyos kay Adan, ano ginawa mo, Adan? Kinain mo ba yung babawal ko? Ano sagot ni Adan? Siya po eh. Yun yung babae kasi. So blaming game is so old. Noong mga araw yan. At nung tinanong ng Diyos yung babae, hindi ko alam kung nabasa kayo ng Bible, but you can read it in the book of Genesis. Ganyan ang nangyari. Sabi ng Diyos sa babae, ano ginawa mo? Sinisi niya yung ahas. Di ba? So sabi ng babae, yung ahas ko kasi. So, yung blaming game is as old as the human history. At walang nangyari doon. Wala talaga. Ngayon is too late kung sasabihin natin, sino ba may kasalanan? So, if you will ask me, as a pastor, alam nyo, hindi na ako tuturo. Ang may kasalanan talaga, church. Ang church ang may kasalanan. Bakit? Kasi ang church ang binigyan ni Lord na assignment. You are the light and the salt. Wala magagawa ang presidente para ayusin ang problema. Hindi na kaya. Right? Pamilya nga lang niya, hindi na kaya. Sarili lang niya, hindi niya pa kaya makapong bansa. Walang presidente na upo kasi galing mag-isip na kayo. Pinakamagaling sa kasaysayan. Hindi talaga sila ang solusyon. Church, you are the salt and the light. At besides, kaya po nagkaroon ng church dahil nga sa sitwasyon na beyond hope, beyond recovery. Politics, military, wala akong magagawa yan. Ang binigyan po talaga ng Diyos, the creator of the universe, na solving a problem, at least
no? Hindi naman yung perfection, kundi yung katulad sa Pilipinas, o kaya kailan sa ibang bansa. The only Christian nation in the Far East, kakahiya. Na tayo lang ang isa-isang Kristiyanong quote-unquote na bansa sa dulong silangan. Pero tingnan natin, di ba? Bakit ganito kabulok ang sistema? Kasi nga yung church, kasali na ako doon. Kaya ang sabi ng 2 Chronicles, no? Sa mga nagbabasa ng Bible, tingnan niyo ang sabi ng Diyos, if my people, hindi sinabi doon if the presidents, if the congressmen, if the judiciary, diba? If the media, hindi, sabi po ng Diyos, if my people that are called by my name would humble themselves and pray and turn from their wicked ways. Ang masakit na katotohanan, ang church mismo corrupt. At kung ano ang simbahan, yun ang bansa. Not the other way around. Eh, marami ko kailangan pastor, tumatanggap na rin ang pera kaya sa mga politiko eh. Eh, paano yun? Mismo pastor, tumatanggap na ng pera, ayuda, in the form of ayuda, pero beholden na kasi siya. Kaya ako, modesty aside, hindi ko po ginawa yung 32 years, di ako pumanggap kahit na politiko sa aming city. Kaya gusto ko itaas yung integrity ng mga ministers eh. Kaya hindi naniniwala sa mga pastor, ang mga mayor, kasi tawag sa amin, solicitor general eh. Blessing daw ka. Blessing daw yun. Love offering. Puro solicit. Pag nabalitaan yung mayor, papunta si pastor, nagtatago na eh. Diba? Kaya bakit sa Iglesia ni Cristo, taas ng credibility nila? Eh, kasi makita mo, hindi sila tahimik, hindi sila partisan, hindi naman sila nagsabi ng Marcos resigns sa Duterte. Nagsabi lang sila na sa loobin nila. At least, pinarinig nila yung boses nila. Nakakatakot sa church ko at sa katulad namin, tahimik. Kasi karamihan ng pastor, beholden eh. Kaya, kakahiyaman nung iniyaw ng tawad sa Diyos. In behalf of the pastors like me, dapat linisin muna simbahan. Madilim na yung church, hindi na light, hindi na rin salt, kasi nakurap na mismo. Yun nga sabi ng Bible, if my people, tao ng Diyos ang sinasabi ng Panginoon, kapag ang mga pastor, ang mga simbahan na tinawag ko ay magpakumbaga, tumalikod sa kanilang kasamaan. Di ba nakakahiya kasi mismo mga Christian churches, pinasok na ng corruption. Nakapila kay mayor, pag-eleksyon, nagbabalilahan sa ayuda. Ay grabe, sabi ko, hindi ka nakataka na ganito ang Pilipinas. So ako wala akong sisisiyan, hindi sarili ko. Kaya ang church ko, hindi ako nag-judge na ibang mga simbahan, wala akong panggitin na ibang yung church ko na lang. Kaya ang church ko na lang, bilang pastor dito lang 32 years, yun ang aming value system. Kahit anong hirap, o kayo magbenta ng boto nyo. Kasi oras na tumanggap kayo ng boto, alipin na kayo ng politiko. Wala na kayong moral ground, wala na moral high ground. Hindi ka na pwedeng magreklamo. Ba't ka magreklamo na masamang gobyerno? Pinagbili mo na yung boto mo. Sa church nagsimula po yan mga kapatid. Kaya kami Chairman Greco, kaya ako sumama sa kanya. Hindi ako sanay, first time ko doon sa buong buhay ko na umupo sa ganitong press conference. But I think it's about time. Kasi hindi na mahaba ang buhay ko. Edad na rin po ako. No? Baka pagkakataon na po ito na magsabi sa mga pastors. Nananawagan ako hindi sa presidente, hindi sa speaker of the house. Sa mga katulad ng pastor, linisin natin ang ating ranks. No, itigil na natin yung mga nakakahiyang ginagawa ng pastor. No, kahit mahirap ang buhay sa Pilipinas, naniniwala po ako na ang tatay natin sa langit, hindi siya mahirap. At kung gagawin lang natin ang pinagagawa niya, kalooban niya, walang pastor na manghihingi, walang pastor na masasama sa corruption. No, kahit legal nga, technical conversation nga, hindi nga yan directly na masama, pero technical corruption pa rin. Yun ang aking viewpoint as a pastor. Hindi mag-work ang sisihan. Tingnan natin ang mga sarili natin. Kaya nagsisimula ako sa church ko, mga tao ko sa church, a few thousands of them. Yun ang value system namin. Sabi ko sa mga leaders ko, kayo nakalimot mag-pray, takot kayo sa Diyos. You serve people, do your best, and God will do the rest.
Yun lang po, matawagan. Thank you. Okay, para lang maka-exchange tayo. Ako may ako dalawang tanong to myself. Number one, am I afraid of God? Ako ba ako sa Diyos? Number two question, mahal ko ba ang Pilipinas? Do I love my country? Mga kapatid, mayroong survey ha. All the survey, the Filipinos do not love their country. They love their family, they go to church, but they do not love their country. So ang tanong ko sa inyo, are you afraid of God? Number two, do you love your country? Okay, on that note, okay po. Next please, identify yourself. First, money. Good morning po sa inyong lahat. I am Rolando Nang, a contributor for Manila Standard. I understand that this is a more biblical-based approach, no? And you have said early on that you want to devoid this of any political leaning. So I'd like to put my question with this one. What are your expectations by the numbers as you launch this movement? And do you plan to conduct prayer vigil events that are similar as to the one being held in Luneta or in EDSA? Thank you, sir. Numbers, we don't know the numbers. We're praying that all the Filipinos will join the call. Simple call, repent, come back to God, obey His ways, and uphold the Constitution. Justice, when you say uphold the Constitution and the law, batas, di ba? Sundin ang batas. And that is a common call for all religions. Nananawagan kami muna sa aming pamilya, pangalawa sa aming simbahan, pangatlo sa aming circle, sa Christian groups, na magsama-sama for this call. Yes, we will be holding conferences. And yes, we will be holding press conferences. We will be conducting probably shows on social media and in the media to discuss current events, situations, how, anong pananaw ng banal na kasulatan, anong pananaw ng batas. Para maintindihan na tao, to educate the people. And of course, we will be conducting prayer vigils para gabayan ng Diyos tayo kung anong dapat natin gawin. One significant thing is that next year is the 40th year anniversary of the People Power, as a People Power Revolution in 1986. Now, 40 years is a very significant number. 40 years is a very significant number sa banal na kasulatan. It means one generation. A generation has passed. Incidentally, or probably providential, that the son of the president that was ousted in 86 is now president in 2026. So two things can happen. I'm not prophesying or I'm not trying to predict the future. But for the president, this can be this can be the day and the generation to redeem his family or to repeat history. How? The president today or the country today our government today is being accused of the same crimes and the same abuses that was being pointed towards his father's administration, corruption and abuse of authority, and silencing critics. This is probably God's time and destiny for him to turn things around. Kung ipahuhuli niya at ipakukulong ang lahat ng nag-abuso sa pera ng bayan at sa pwesto, kahit kamag-anak niya, kahit siya pa, paimbestigahan niya. At kung hahayaan niya na ang batas at ang demokrasya magpatuloy, ang mga protesta magpatuloy, baka mabago
yung Pangulo na inalis dahil sa korupsyon at mga abuso, baka siya maging Pangulo na pasalamatan dahil ginawa niya ang tama. This can go both ways depending sa kanya kung gagawin. Siya lang ang makakagawa. And probably why we are here as Christian leaders. Huwag na po ako dahil sabihin nila, may partido yan, tsaka may... Huwag na yun. Huwag na yun kung sino man ang ating pinakampihan. Hindi yun ang ating dadalhin dito at dinadala dito. Dinadala ko dito yung Pilipino. Kaya kung yung mga kasamahan natin, mga kasama natin Pilipino na leader naman ng kanilang mga political groups, iniimbitahan ko rin po kayo dito. Bitawan natin ang ating mga politiko at politika, pagsamasamahan po natin yung panawagan ito sa Diyos at sa bayan. So ito pong panawagan ito May, December, January, February. Kaya po ako, bilang leader ng bayan, nananawagan sa ating Pangulo at mga opisyal ng gobyerno. Kayo po ang dapat manguna sa panawagan ito na manumbalik sa Diyos at sumunod sa batas para pagpalain tayo ng Diyos. Pero nananawagan din po ako sa mga leader ng society, mga tatay katulad ko, na pangunahan ang kanilang bahay at tahanan, manumbalik din sa Diyos, turuan niyo ang inyong mga anak, paano magmahal, maglingkod sa Diyos at magsilbi sa bayan para hindi nakukuha ng mga komunista, ginagawang rebelde terorista, nakukuha ng mga adik, ginagawang pusher at adik. Pangunahan po natin ang ating pamilya sa panawagan nga ng ating mga leaders sa simbahan, ayusin natin ang ating simbahan, pagturo natin ang tama sa ating mga membro, pamilya, at sa ating bayan, which is what we are trying to do today. This is our call and our advice, huwag na ako, pero advice ng mga Christian leaders sa ating mga leaders na dapat gawin para ang Diyos ay pagpalain tayo. Everyone is to blame, and none of us can save ourselves. We really need God to save us. Perfect po ang panahon ngayon, season, Pasko. Ang pinag-uusapan ngayon dahil dumating ang Panginoong Jesus. And when He came 2,000 years ago, He came to a broken, corrupt, and killing world. Pero He came to save it and set us free. So yun po panawagan ko sa ating mga leaders ng pamayanan. Lahat naman tayo nagkamali. Lahat naman tayo nagkasama. Pero this is time to turn around and turn back to God and follow the law. Kung hindi niyo po ako susundin, sana huwag niyong tigasan ang inyong puso dahil ang Diyos ang magpaparusa sa inyo. Kung hindi niyo ako susundin, nasabi ko ang dapat mo sabihin. So, yan po ang aming panawagan. Keko, are you saying that ang solusyon right now nasa kamay ni BBM? Meaning he can solve our problem? Nasa ating lahat, ang solusyon nasa Panginoon Diyos, pero Him being President, iba siya sa ating lahat sa mata ng Diyos. Iba siya sa ating lahat. I can repent for myself, the pastors, and all of us can repent for ourselves. But only Him as President can repent for the nation in front of God. Well, siya yun. So, iba ang dating po nun. Sinabi niyang magsisi lahat, ibalik lahat ng ninakaw, kundi may paglalagyan kayo lahat sa akin. Baguhin ang sistema. Di ba ginagawa na nga niya? Bawal na nga niya ang dynasty. Ang party siya. Pina-open na niya, pinagawa na niya transparent, pinagawa na niya transparent ang deliberation, ang pondo. Nagpapatayo na siya ng independent council. Ginagawa na po niya kasi kaya niya. Pero, kulang po ang political solution, yung po point dito pagka wala tayong spiritual revolution. So yun po ang aming panawagan dahil lahat naman tayo. Kasaya 1 million na natin, but then
At hindi ho ito ang unang beses na nakita natin ito sa kasaysayan. Naalala ko ang story ni Haring David. Si Haring David, pinuntahan mo ng prophet Nathan. Sinabi, inagaw mo yung asawa ng security mo eh. Dapat mamatay ka ayon sa iyong sariling paghuhusga. Si Haring David po ay hindi nagmalaki doon sa mga propeta. Kaya po, ayoko sana umupo talaga rito. Pero sabi ng mga kasama ko, hindi, umupo ka. So, huwag niyo na lang po akong tingnan kung naman pagkakakilala niyo sa akin. Pero pakinggan niyo na lang po ang sinasabi ko. Si Haring David, murderer, adulterer, nagsisi. Iyak eh, lumuhod, iyak. Kaya ako siya pinagpaalanan. Same thing with all of us. Diba? And now with the president. Probably this is, ayoko manisi eh, pero ito ang nahaharap sa atin lahat eh. So, imbis na pagtakpan, imbis na katakutan, kung ano man ang magiging resulta, harapin na lamang po at yakapin sama-sama natin baguhin. Connected sa tanong mo, hindi kasi ako naniniwala doon sa understanding ng Lord. Yung show of force, no? Kahit hindi nyo kayo mag-market siya dyan, ipakita niyo sa presidente, unless magkaroon siya ng repentant na heart. Sa Bible kasi mayroong isang classic example, isang tao lang si Moses, naligtas ng 2 million buong bansa. Yung 2 million na yun ay representative ng Israel. Isang tao lang na sumunod sa Diyos. Halimbawa, si Presidente Marcos, hindi man siya ang gamitin ng Lord, pero may isang Moses na pakinggan niya. Pwede magkaroon ng turnaround ng bansa natin. Kung makikinig lang siya. Kasi ang papel talaga ng church is to speak in the government. Yun ang trabaho namin, hindi makailang sa gobyerno, kundi magsalita o ano ang gusto ng Diyos na makinig ng leaders. At kung ang leaders ay humble enough at sabi nga, tumalikod, ma-recognize na meron talaga isang kasalanan, pwede talaga magkakaroon. Kailangan ng people power, military, junta, hindi kailangan yun. Isang tao lang. Ang Diyos po kasi, nakita ko sa Bible, hindi naman siya mahilig gumamit ng masyado marami. Gusto nga ng Diyos, konti-konti lang. Kaya 12 lang ang ginamit niya. To change nations through the course of history. 12 disciples. At it doesn't change. Ang Diyos ay hindi nagbabago. Ganun pa rin siya ngayon. Kaya ito naniniwala ako, ang liit lang ito. Okay, baka siguro magkatawa lang sa amin. Para lang kayo sa luksod sa daliri. Sino ba naman kayo? Pero kapag ang Diyos ang bumalaw, sabi ko not despise small beginnings. Yun nga daw levadura. Alam niyo yung yeast, konti lang yan, sabi ng Diyos. Pero pag hinalo ko yan sa lump of yung harina, mag-aalser. Maliit lang. Nabaliktad kasi nangyari sa Pilipinas eh. Nagsimula sa konting kurakot, naging levadura sila. Yung konting kurakot, kasi hindi pinigilan, tumahimik ang church, lumaki ng lumaki. So ngayon, i-reverse natin, yung church, maliit lang kami o konti lang kami, pero pwede kami gamitin ng Diyos as a yeast, no? Multiplying effect. Basta magpagamit lang sa Diyos. Hindi, ayaw ng Diyos na marami kasi ang glory mapupunta sa sa tao. Kaya ang Diyos sa history po, pansinin nyo, gumagamit siya konting-konti na para ang pasasalamat sa Diyos natin ibalik. Hindi kay Greco, hindi sa mga Duterte, hindi kay sa Kanya. Sabi ng Bible, I will share my glory to no one. Ayaw ng Diyos na may kahati. Kaya kung babaguhin ng Diyos itong bansang Pilipinas, ako gusto kong makabilang doon sa nila. That's my take. Yung tanong ni Brother Rod, may takot pa ba ako sa Diyos? Ito po ang assessment ko personal. Wala na akong takot ang Pilipino sa Diyos. Kasi mas takot pa nga tayo sa political leader kaysa sa Diyos. Ang iba nga takot pa nga sa post niya kaysa kay Lord. So tingin ko yun ang gusto ng yun ang gusto ng coalition natin.
bumalik ang takot ng family, ng gobyerno, ng religious group kay Lord. Pangalawang tanong niya, mahal pa ba natin ang bansa? Tingin ko po parang hindi na. Mas mahal pa natin yung political party kaysa sa bansa. Kasi ang resulta niya, division and disunity. So tingin ko, yun din ang reason bakit may ganitong usapin. Itong coalition, itong movement na ito, para ibalik ang pagmamahal po ng Pilipino sa bansa. Kasi mas mahal pa natin ang mga political parties at pang-affiliation natin. Yung may takot pa ako sa Diyos, mas takot pa nga tayo sa China yata, kaysa sa Diyos. So tingin ko itong dalawang tanong na ito, yung sana ang ma-address itong coalition na ito, na ibalik ang takot sa Diyos at ibalik ang pagmamahal. Kay Presidente, dapat isasama, command responsibility ng Presidente, ang siya mismo ang unang lumuhod sa Diyos. Genuine na paglukod. Authentic na paglukod. Samahan ng gobyerno, samahan ng gabinete, samahan natin. Ako rin po, kasama po ako. Basta lumuhod, umamin. Hindi gumawa ng grupo na mag-i-investigate. Hindi po. Umamin po. Umamin. Kasi pag umamin ka, ginawa yan ni King David, Psalm 51, umamin siya. Umamin si Josiah. Umamin yung king of Assyria. Lahat po sila umamin. Kapag ang bansang ito ayaw umamin, tatagal po ang struggles natin. Marami pa hong dilubyong darating at marami pa hong mamamatay pag hindi ho tayo umamin. So kailangan po umamin po. At sino mamumula nun? Hindi po kami. Maliit nga po tayo, hindi tayo pagniwalaan. Ang dapat umamin, yung binigyan ng mandate na pamunahan sa 6 na taon ng bansa, yung po. At ako, hindi ko siya husgahan. Ang gagawin ko po, sasamahan ko po siya. At sasamahan siya ng koalisyon. Thank you. Okay, question?